Eto na guys, sumagot na si Senator Jinggoy Estrada sa mga paratang ni Bryce Hernandez. Eto guys, panoorin natin. Una-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. True. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Yun lang. I truly agree. Kasi alam mo yung totoong walang malis or walang tinatago. Ano yan eh, alam mo yung bold. Bold na magtanong, bold na humarap. Tulad ni Zaldico, tingnan mo nasa na ngayon, 'di ba? Hindi na nagpapakita, nasa Amerika na. 'Yun yung totoong may sala. Pero yung mga ganito kay Senator Jinggoy, nako, bumabawi lang 'yun. Kaya ano-ano na lang ginagawa, sinasabi. I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. Correct. At pinakulong sa Senado. Sir, it's not true na nagpa-allocate kayo na about 335 million? Yung sa 335 million, lahat siya nasa GAA. Mm-hmm. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. Correct. So wala kayong ganung pina-allocate? Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Sir, what do you make of it, yung paulit-ulit yung sinasabi na hindi kasi? Aludin ko kahapon sa nangyayaring biruan yun. Well, yung biruan lang ni Senator Marcoleta sa akin. Well, nung sinabi niyang safe ka, alam ko naman biro niya, pero in the eyes of the public, parang it was uncalled for. That's why I resented his statement. But sa House ngayon, paulit-ulit sinasabi ni Bryce na hindi... Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator Marcoleta sa akin. Sir, kanina napanood niyo yung... A little bit. Anong unang alam niyo, sir? Parang napamura kayo or what? Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hindi ko siya kilala. And I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation? True. Na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? Correct. That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Tama. Sir, dumaan kay, saan claim niya ay District Engineer Alcantara. Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dinenay niya yung kay Senator Joel, dinenay din niya sa akin. Oh. Sir, kinukulekan makakalala daw kayo nung Maynila pa? Sino? No. Hindi ko siya kilala. Sa Manila? Siguro I met him once, twice, but never an acquaintance. May picture kayo ni DPWH Engineer Alcantara, sir? Do you remember that, sir, when it was taken? I do not know. I cannot recall that event, pero sa dami naman nagpapapicture sa akin. Correct. Hindi ko naman pwede tanggihan. Kung drug lord yun, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord. Hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Sir, sasampahan ba ng kaso? Yes, sasampahan ko ng kaso yan. Tama lang. I will have to talk to my lawyers. Imagine nyo guys, bungad na bungad lang talaga. Alam na alam ko na kasi script may script. Nako, talaga, scripted talaga masyado. If he's here, he's seeking refuge in the house already. Doesn't want to come back here. I do not know. I do not know. Agreement Well, na. if he's
going to be invited or subpoenaed here, then I will confront him. Pero sir, Hindi na yan babalik sa Senado for sure. May agreement na kay Martin Romualdez eh. totoo yun sir, na meron kayo talagang pa-allocate ng pondo sa Bulacan or wala? As I mentioned earlier, lahat yan, line item yan, nasa GAA. Anybody can choose those line items at bintang sa mga senador. Pero hindi kayo Correct. naging sir ng budget. No. Wala. No. Never. No. So, ni-check niyo na sir yung GAA na wala kayo doon na. Yes, I think so. I told my staff to check on it. Pero sir, saan siya papunta? Yung I really do not know kung anong intention nitong si Bryce Hernandez. Ang feeling ko lang talagang he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. Correct. Eh nakita mo naman, napakasinungaling ng tao ngayon. Tama. I asked him kung siya yung Marvin de Guzman, alias doon sa, ginagamit niya alias doon sa paglalaro sa casino. O didinay niya, mukha niya yun nandun. Ang laki-laki magpatalo sa casino niyan. True. Ilang daang milyon kung magpatalo sa casino niya. Saan niya kinukuha yung pera? Oh. Kaya ako naniniwala ako, kahit siguro may ghost project itong Sims Construction, naniniwala ako na totoo lahat ng sinasabi nito eh. Na nagbibigay siya ng limpak-limpak na salapi doon sa Tama. DPWH kay Bryce Hernandez eh. Imagine. Ano yung initiative lang yun ni Bryce? So, may tao sa likod niya na nagkita pa. Well, I do not have any idea. Sir, sorry, yung 355 million, it's in Tagaa. You allocated to where, sir? Bulacan? Bulacan niya, nakalagay dyan. 2025 Listed po siya, 9 items sa GAA. Sir, kayo po nagpasok doon, sir? Ano? Anybody pwede naman choose kung pwedeng ibintang sa mga congressman, mga senador. Lahat yan nandyan. Nasa GAA lahat yan. Kaya sa kung pwede ibintang kahit kanino, basta definitely hindi kayo ang I don't know. No, it's not me. wala kayo nadadala nagpa-allocate na din. I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Ano lang yung take mo na kung hanggang tingnan yung nangyayari, matapos pangalanan yung mga congressmen kahapon. Sino yung mga senador sa kabilang part? Well, your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Baka nagagantihan na lang. Correct. Sir, do you think okay pa magpatuloy yung mga hearings sa Congress, sa dito, o dapat sa independent na lang para walang ganyan? I do not know what, as far as I'm concerned, the investigations that we are doing here in the Senate is in aid of legislation. Pero magpa-participate pa kayo, sir, ngayong pagpinalitan na din yung Blue Ribbon Chair. Yes, of course. And welcome development, sir, si Lacson na magiging. Oh, yes. Si Senator Lacson naman is a very straightforward person. He's incorruptible. Sir, you be part of the minority na po. May minority leader na po ba kayo pag-usapan? Yes, si Senator Alan. Napag-meeting na. So, wala kang intention na lumipat sa majority, sir? Not as of this moment. Sir, sino-sino kayo sa minority? Siyam. Well, sir, yun lahat ng bumoto kay Senator Soto. Lahat yung mga hindi bumoto. Ako, Senator Bongo, De La Rosa, Padilla, Marcos, Escudero, Villanueva, Marcoleta, and Alan Peter. Tapos, sir, Totoo pala talaga yung post ni Chu Si Senator Moreno. Alan. Yeah. Sino definitely minority? I think si Senator Marcoleta. ano po yung committee na ino-offer po sa minority? Oh, wala pang in-offer. Sir, daw, Committee on National Defense, ibibigay na kay Senator Hindi ko alam. Maybe. That's yan ang prerogative na majority. Wala kang hihingin na Chairman. Wala ko. Siyempre, I've been with the minority since I entered the Senate in 2004. I was a member of the minority then.
si Senator Nene Pimentel pa ang aming minority floor leader. Siyempre, lahat yung mga leftovers ng majority, binibigay sa minority. Ganun Pero sa talaga. bagong minority gap, paano mo i-describe? Hindi naman magiging obstructionist. No. We will cooperate. We will cooperate with the majority. Sen, na lumantad din sa hearing. Sen, lumantad din po sa hearing kayo sa House na may convo po si Vice Fernandez with a certain Beng Ramos. Okay. Yung convo po isakot nyo sa kukunin ng pera. For the record, meron po ba kayong staff? I do not have any staff named Beng Ramos since I entered the Senate. Okay? That's for sure. She's a staff of the Blue Ribbon Committee. Beng Ramos. Staff siya sa Blue Ribbon Committee. She was never my staff in my office. Kaya pala. And I never authorized her at kahit sino man. So, pwedeng ginamit lang. Ginamit lang siguro. I don't know what her intention was. You can check my records in the Senate. Since 2004, when I first entered the Senate, up to the present, wala akong Beng Ramos na empleyado. Close to you, sir. She's not close to me. Sir, sino? Wait. Oh, I must admit, naging girlfriend siya ng isang staff ko. Tapos, Sir, sino yung BRT chair? Blue Ribbon? Plantilla sa Blue Ribbon. Hanggang Yes. sa Blue Ribbon. Yes. Oo. Hindi ko siya tatanungin, pagpapaliwanagan din. Paano things? Gusto ko nga, i-recommend ako ng tanggalin siya rito eh. O possible na siyang may transaction. Nakausap niya na siya. No, Wala kayong plano, sir, na kausapin siya? ba't ko siya kakausapin? Pero hindi pwede report sa Senate leadership. Siguro I will write a letter to SP Soto. She claims that she's my staff? Did she claim that she was my staff? Si Bryce. O, kita mo sinungaling ang hayop na yan. Saan ang proof niya na staff ko yung Beng Ramos? Nuno ng kasinungaling yung hayop na yan. Nuno ng Right. Kakilala mo na siya ever. I never met that guy. Hindi ko kilala yan. I never met him. Nakita ko pa talaga sa kahapon sa hearing nila mismo si si Estrada talaga nagpaupo kay Bryce. Oy, nandiyan ka pala. Umupo ka na. Pinaupo sa table. Oo, tapos sasabihin ako. Si Henry Alcantara, according to him, he was the deputy engineer sa Manila under division chief, under division head during the time of my dad when he was mayor of Manila. At si Engineer Robert Bernardo, he was the city engineer of the city of Manila at that time. Pero hindi niyo kayo nakilala. Well, no, he's not my acquaintance. Yung sinasabi ni Bryce na nagpupunta siya sa mga birthday parties ko, may pinakita siyang litrato kasama si Secretary Laguesma. Lahat nung inimbita ko ng birthday ko, mga 60th birthday ko, inimbita ko lahat yung mga cabinet members. Not only si Secretary Laguesma. Siguro sumabit siya sa isang kaibigan, alam mo naman, ganun ang Pilipino, sabit-sabit. So picture. So, you're confident, sir, na hindi maniwala yung copy of Secretary. Of course, I'm confident. Napakasinungaling yan. Kita mo. Sa investigasyon lang kahapon sa Senado, lahat pointing at him, towards him. Nung in-interrogate ko siya tungkol sa mga talo niya sa casino, yung ID niya sa casino, dinideny niya. Lahat dinideny niya. Pero may record ang Blue Ribbon Committee, may record si Senator Marcoleta, yung mga losses niya sa casino. Tama.
So dito sa mga naging development dito, ano nakikita niyo kahinatnan ng mga investigations ng House and Senate about anomalous flood control project? Alin? Ano nakikita niyo kahinatnan with this? Well, sana may makulong talaga. Ako, I really want to ferret out the truth. That's why I am diligently attending the Senate hearings in the Blue Ribbon Committee. Gusto ko talaga malaman ang buong katotohanan at sino talagang main culprit. Sino talagang ang demonyong nagpasimuno nito. Alam na. Walang iba. May magpe-privilege speech mamaya about this. Maybe tomorrow kasi magpi-privilege speech si Senator Ping and si San Joel. Maybe kasi dalawa-dalawa na. Maybe tomorrow. Sino kausap mo kay Senator Joel about this? Kasi medyo pareho kayong kapangalanan niya. Right. Hindi pa kami nagkakausap. So, yun nga. Ano masasabi nyo? Don't forget to comment down below. Have a great day. Bye.